Siya yung invite natin. So, definition of an account. So, pag ang sabi ay account sa detailed record of each type of asset, liability, equity, revenue, and expenses in which to increase or decrease the effect of every transaction. Ayan, pag ako'y nagko-conduct ng basic accounting, pag naandito na sa topic na ito, ay unti-unti na nag-aamoy Vicks. Nag-aamoy Vicks na yung function room. So pagin ako mamaya ko, mag-aamoy Vicks din po sa participants po ngayon. May sampung na lang man. Chart of accounts is a listing of all accounts on which the effect of the financial transactions are to be recorded. So, sa CDA, sa cooperatives, meron na po kami itinakdang standard chart of accounts. So, MC 2023-18 po ata yun o 19. So, ito yung listahan ng pamimilian ng mga cooperative, ng mga bookkeeper sa ginagamit po nila sa kanilang cooperative. Like for example, wala po tayong account na, for example, ay Jollibee. Diba, kayo ay, magpapamiting si Board of Directors, bibili ng Jollibee. Bangkain po nila ng lunch. Anong account ang gagamitin ng bookkeeper? Halimbawa, may expense. Pupunta, magbo-board meeting, and then ang gagawing pagkain ay bumili ng 6 na one-piece chicken with spaghetti at sa Jollibee. So, ano ang gagamiting account ng cooperative, ng bookkeeper? Purchase. Pag purchase, ang ginamit nating account, ayan ay mga paninda ng cooperative. So, ititinda nyo ba yung one-piece chicken and spaghetti? Petty cash. Petty cash. Pwede po siya sa petty cash. Pero anong specific account ang gagamitin natin? Ang tawag doon ay meetings and meetings and conferences. So lahat ng gastusin na about sa pa-meeting ay ita-charge natin sa meetings and conferences. So mamaya mas marami pang example. So meron po tayong standard chart of accounts para standard, ibig sabihin pare-parehas ang gamit ng bawat cooperative. So wala pong account na Jollibee. Yan. Ang meron tayo, meetings and conferences. So pag binasa ng mga users ng financial statement ang FS ng mga cooperative at nakita meetings and conferences, ang nasa isip po nila, iyon yung mga account gastusin ng mga cooperative during the meetings and conferences. Okay? Financial transaction is an event or condition that must be recorded in the book of a business because of its increase or decrease effect on the financial condition. So, debit and credit. Debit and credit are formal bookkeeping and accounting terms that have opposite meaning and came from Latin. So, debit, it means debere, which means to owe, the Latin debetum, which means debt. Credit comes from the Latin word credere, which means to believe. So, ang debit and credit sa private accounting, sa government accounting, sa cooperative accounting ay pare-parehas. So, kung may knowledge kayo sa debit and credit sa private accounting, magagamit nyo din po yan sa cooperative accounting. So, debit is abbreviated by DR, while credit is abbreviated by CR. So, pag DR, debit, pag CR ay credit. Debit also refers to the left side of the general ledger, while credit refers to the right side. So, paano daw natin malalaman kung ang account ay debit or credit? These are based on the normal balance of an accounting element or account.
The term normal balance of the account refers to the usual position of an account in the key accounts. Assets are normally in the debit balance, while liability and equity are normally in the credit balance. The normal balance account provide the basis when analyzing the debit and the credit. So, ang problema, paano natin malalaman kung paano gamitin ang debit and credit to increase or decrease the balance of a particular account? So, ang ating equation sa accounting is asset plus liability is equals to liability plus equity. Saan nyo nakikita yun na financial statement? Statement of financial condition o balance sheet. Ano po? Ngayon, ang expanded equation daw ng accounting is asset is equals to liability plus equity plus revenue minus expenses. Ano po? So, ang asset and expenses daw, ang normal balance ay debit. While the liability, equity, and revenue, ang normal balance ay credit. So yan, nakakalito na, no? Dadahan-dahanin natin. Enter an amount in the normal balance side of an account to increase the balance of an account. So ilalagay mo daw yung amount, yung presyo, yung value sa normal balance para mag-increase. Ano po? And to the opposite side of an account to decrease the balance of an account. So, para daw mabawasan yung value ng account, ilalagay mo daw siya sa opposite side. Ano po? So, paano natin yun malalaman? Yan. So, anuhin muna natin ang asset. Okay? The rules of debit and credit. So, asset. Debit to increase the amount of the asset and credit to decrease the amount. So, ide-debit mo daw para madagdagan ang value ng asset at credit to decrease the amount. So, ito po ang iba't ibang example ng ating asset. Ito yung ating tinatawag na standard chart of accounts. Ano po yung mga account po na meron ang asset? Cash on hand. Ayan, I'm sure marami po sa inyo ang mayroon nito. Bakit? Kasi wala pa kayong bank account. Ako? Literal na pera ang cash on hand na hindi pa nade-deposit sa bangko. So yan yung sinasabi ko sa inyo na dapat may policy kayo kung kailan i-deposit sa bangko. Yan ba every other day, every month, every Friday. Cash and bank, ito ay pera na nakadeposit sa bangko. So, hindi namin bahala po ang inyong cooperative kung saang bangko po ito i-deposit. Pwedeng land bank, BDO, may BDO ba dito sa Bonpen? Meron. Po? Meron. Meron, saan po? Diyan sa may total yata yun. Ay, ayan. Parang gusto ko makarating sa mula na yan. Hanggang dito pa lang po kasi ang nararating ko. Last time ay sa Makalelon. Yan, cash and bank. Sabi nga ni Miss Eliza, okay lang daw kay CDA kung saang bangko, kung ilang bank account ang ating gagamitin. Ano po, kung yan ay rural bank, o BBP, o land bank, o BDO, etc. Ang ano lang po namin sa inyo is mag-deposit kayo kung saan bangko kayo mas convenient ba. Ano? Siyempre, hindi na kayo pupunta sa, for example, Lucena. Kung meron dito mas malapit, dito na lang po kayo. Kasi mag-charge siya ng expense kay treasurer kung ipapa-reimburse niya yung pamasahe pag siya ay nag-deposit. Ano po, sa cash and bank, ayan, pagbubukas ng bangko na account sa bangko ay medyo matrabaho din. Kasi ang bangko, hinahanapan din tayo ng mga documents kaya. So, sa mga meron na. Wow, COC. Board resolution. Board resolution na. Kung sino itatalaga na magwi-withdraw. Kung sino itatalaga na
treasurer. Yung ibang bangko, hinahanapan pa tayo ng minutes of the General Assembly. Dito nakalagay na ang nanalo ay ang mga ito, listahan ng mga chairperson, at hahanapan tayo ng board resolution na ang i-appoint na treasurer ay si ganito, si ganyan. Ano po? Hahanapan din tayo ng, ino-notarize din yun. Yan, yung bangko nila ma'am, hinanapan sila ng COC o certificate, at saka certificate of registration sa CBA. Ayan, ano ba? Yan, sa cash in bank. Yan, so bahala ang inyong cooperative kung ang i-request nyo ay checking account. Sabi ko nga, Impress system, mas maganda ay checking account. Ang problema lang kapag may checking account, ay matagal magbigay o hindi na ata ngayon nagbibigay ng ang bangko sa mga depositor nito. Bank statement. Okay? So, ang ginagawa po namin, kami, nagiging struggle namin yun na ang tagal nilang magpadala ng bank statement. Ayan. So, ang ginagawa po namin ay, napunta po kami sa bangko, ang haba ng pila. Siyempre, lalabas kami ng office, nakakaya kami sa boss namin na lalabas sa office, pipila na matagal sa land bank. So, ang land bank, nag-o-offer po siya ng online system. So, we access para makita real time, yung sabi na real time at the moment, kung magkano ang balance na meron ng inyong account sa land bank. Okay? So, baka po ang inyong mga bangko ay may ganun din ino-offer para po online checking. Pero kapag may online checking, delikado din. Lalo na if pina-approve nyo na, pwede siyang yung fund transfer, pero hindi ko sinunod yun, ay hindi ko pinili yun. Parang pinili ko lang yung online checking para sa online checking. Pero pwede na fund transfer, yung parang automatic na isang pindot lang ay withdraw na. So, mahirap, delikado. Alam niyo ba na may government agency? Ayan. So, binigyan sila ng 24 million ng DBM pagpagawa ng building. Ngayon, itong si Cajero, yung cashier, ay medyo, kasi sa government cashier po ang treasurer, kumbaga. Ang Cajero ay medyo na-addict po sa online gaming. Okay? So, unti-unti, ang 24 million ay naging 9 million. So, naubos po kaka-transfer. Yung pala, ay ang director sa sobrang kapanatag po ng loob niya, syempre katrabaho po niya ang Cajero, ay ibinigay ang password ng email. So, yung OTP, ano ibig sabihin natin ng OTP? One-time PIN, one-time password, na pinapadala sa email ni director, nabubuksan pala ni Cajero. So, kapag ka po mga ganon, so risk nyo din po yan. So, meron din po ang bawa sa co-op. Pwede din po kayong magtayo or magkaroon ng account sa GCash, for example, or PayMaya. Ayan. So, para mas convenient, magkakaroon po kayo ng ganong account. Yun nga lang, sabi nga ni Ma'am Eliza ay, ingatan nyo din. Kasi kapag ilan po ang makaka-access na ng account po sa inyong GCash account ng cooperative, ay ubos ang inyong pera. So sana ay yung official na talagang GCash na hindi GCash ni treasurer, kundi GCash ng cooperative. Yung mga malalaking cooperative po natin, meron na po talaga silang biller sa GCash, for example, SIDSI, yan. Ewan ko St. Jude kung meron na rin po. Okay? Petty cash fund, ito ay mga small expenses na meron nagagastusin sa ating cooperative. Yung pondo na pinapaikot nyo para sa small expenses. We also have loans receivable. So ano ang mga ibig sabihin ng loans receivable? Ano ang ipinautang ng cooperative? Pera. Loans. Pag accounts receivable, ang pinautang ng cooperative ay item, produkto. Yan. So, sino lang ba ang pwedeng umutang sa cooperative?
members only. Kung may interesado na gustong umutang, ay sabihin nyo ay magmiyembro sa inyong kooperatiba. Pag inventories, ito ay mga paninda sa inyong co-op. Ano po? So, purchases, yun yung mga inventory. Pag unused supply, ito yung mga office supplies na meron ng inyong cooperative. Ayan. Halimbawa, decision making. Ang pera nyo ay ganitong kahalaga. Kailangan nyo lang bond paper ay isang rim sa loob ng, for example, 2 buwan. So, ang supplies na bibilhin nyo ay kukunti lang. Ano kasi ayaw naman natin ganit kalahati lang nito ang opisina ng co-op. And then, ang i-stock yung office supplies ay karami-rami. Madalang naman kayo nagamit ng mga supplies na iyon. So, kasama yun po sa decision making. Pero kapag ang office supplies, gaya ng isang rim ng bond paper, i-issue nyo na siya sa, for example, sa bookkeeper, i-automatic nyo na po siyang supplies expense. So, hindi nyo na po siya ipaparaan sa asset. Ano po? Ulitin natin. Halimbawa, bibili na isang rim ng bond paper, i-issue nyo na siya sa end user o kung sino ang gagamit. Automatic na i-expense nyo na po yan. Pero kung kayo ay malalaking cooperative na at nangangailangan kayo ng malalaking supplies, halimbawa kayo ay ano yung co-op dun sa Lucena ng mga ospital? QMMG ba yun? MMG. MMG. Halimbawa kayo ay MMG, ang ating co-op MMG. And then, marami kayong supplies. Siyempre, di ba sa hospital maraming supplies. Ano po? So, ipapasok natin siya as unused supplies, as asset pa ng cooperative. So, kailangan i-issue, i-request para maalis sa asset at maging expenses. Okay? Next is prepaid expenses. Ito daw naman, prepaid expenses sa mga, ito ay asset natin. Kumbaga, ito ay advance payment sa ating mga landlady o landlord. Okay. Ang inyong cooperative ay bago lang. Saan kayo nag-o-office o saan kayo nag-co-op? Sa bahay ni Nasaan ang inyong mga dokumento? Pag pumunta ako sa Unique, sige, Unique lang ang kakilala ko dito. Pag pumunta ako sa Unique, saan ako pupunta? Bahay mo, ma'am. So, sa bahay niyo, ma'am. Kayo po, saan kayo nag-opisina? Po? Wow, sosyal. Dito, ma'am. Ayan. So, yung mga bagong cooperative, kung di ganun kabait ang kanilang mga officer na pwedeng doon i-conduct ang co-op activity sa bahay niya. Nagre-renta po sila sa mga commercial space, for example, at nire-require po sila ng advance rental. So, yung advance rental, for example, na isang buwan na nire-require ng landlady o landlord ay naka-charge sa prepaid expenses. So, kasunduan nyo ng landlady ay, ay sa huling renta mo, yung prepaid expenses ay yun na ang i-charge mo sa rent mo ng buwan na ito. So, hanggat ang may advance rental ka, considered yon as prepaid expenses. Next is we have investments. Ang mga cooperative, ang mga primary cooperative, ang miyembro nyo ay natural, born Filipino citizens, tao. Primary cooperative, ang miyembro nyo ay tao. Pag secondary cooperative at tertiary cooperative, ang miyembro nyo ay cooperative. Ayan. Sa Quezon, ano ang mga secondary cooperative dito? QFUC. Federation, QFUC. Okay. So, sa QFUC, ang mga members niya ay primary cooperative. So kapag may investment kayo sa federation, ay ang tawag doon, ang account nyo sa inyong financial statement ay investment. Sa federation, pwede po siyang mag-conduct ng business activity. Pwede po siyang magnegosyo. Compared sa union.
Pag yun, hindi po siya pwedeng mag-negosyo. Pwede lang siya mag-conduct ng mga trainings sa member at non-member. Okay, ulitin ko. Pag federation, ay pwede po siyang mag-conduct ng negosyo at makakapag-conduct lang po siya ng training sa mga kapwa niya member. Oo. Pag yun, bawal po siyang magnegosyo at pwede po siyang mag-conduct ng training sa member at non-member. So, ang mga primary cooperative, nire-require po namin na makasali, maka-affiliate sa isang union o at least one union and one federation. So, dahil si union, si federation ay pwedeng mag-conduct ng business, may chance na, syempre, makakapag-generate po siya ng net surplus. Ano po? So, yung net surplus, pag kumita ang UFUC at member po kayo, kayo ay makaka-receive ng dividend. Ano po? So, ang anak ng investments sa inyo ay dividendo. So, pag nakatanggap ng dividendo ang cooperative, papasok yun sa libro ng cooperative at pwede yung maihati-hati sa mga members. Hindi lang sa mga nakaupong officer. Ano po, kaya yung iba, nasali po sa mga federation. Para po, pag kumita ang federasyon, magkakaroon ng patronage fund and ISC at iyon po ay mapapaghatian ng mga miyembro. Okay, equipment. Ang inyong mga cooperative ay may mga equipment? Wala pa. Wala pa po. Po? Mga pamilya. Farm input. Sir? Pagka sa equipment, parang ang bagay, punta ko, Nagre-request. Saan kayo po kayo nagre-request? Sa PCA? Hindi. DA. Ayan. Last 2 years ago, ayan, ang aming partnership ay CDA, PhilMec. Ano naman ang ng PhilMec? Ang government agency na hindi pa natin karoon. Machineries na Agriculture. ayun, mga agriculture ng mga rice, rice farmers. Ano po, so si PhilMec, namimigay naman siya ng talagang million na presyo ng mga traktora. Ayan. So, ang tawag po natin doon ay mga equipment. Ayan. Tsaka machineries. Ano po? So, ayun, dahil nga po mahal yun, talagang maghintay-hintay lang po tayo ng mga government agency na nag-o-offer sa atin ng mga grant and donations po ng mga ganong equipment. Ano po? Yun namang ang comment naman ng iba namin tinetraining ay hindi naman daw po applicable. Minsan, parang may daw po, may lupa na applicable daw po yung mga equipment na gano'n. Ano po? Kaya naman, napakamahal naman daw ng pyesa. Po? Sa munisipyo. Tanong-tanong na lang po kayo at napakadami pong benefits sa ating pong mga farmers. Ayan. So, next is we have intangible assets. So, pag sinabi natin intangible asset, ito yung mga asset na hindi naman nakikita. Ano po? For example, intangible asset is copyright, yung mga patent natin, franchise. Marami tayong mayayamang cooperative, lalo sa parteng Batangas, na may mga franchise ng gasoline station. Po? No, so ang yaman na nila, ilang milyon yung franchise na gano'n. Pero afford ng kanilang cooperative. Ayan, lalo na ang ating mga transport cooperative. Ano natin, na sana pagdating ng panahon, may kanya na po silang mga gasoline station. Sir? Paano tigyan ng halaga ang intangible assets in terms of figures? Di ba sir na pag nagpa-franchise po tayo, for example, sa Shell, merong value yung franchise cost po nila. So, ilalagay po natin sa franchise. Ano po? So, sa land, ayan. Anong pondo ng cooperative ang pag naipon natin, pwede tayo makabili ng lupa at makapagpagawa ng building? Yun, ang galing ni ma'am. Optional fund. Ayan. So, ang mindset ng CDA, ang mga bagong cooperative,
makakabili ng lupa at makapagpatayo ng building. Pero pagdating ng panahon, kayo po ay makakabili ng lupa at makakapagtayo ng building. Dito po, magkano ang square meter per square meter? 1,000. Po? 1,000. Sa Batangas, parang 3,500 sa Tanawan. Ano po? So, ayan. So, swerte kaming mga, yun nga, kami po mga empleyado ng gobyerno. Pwede po kaming magtayo ng cooperative at maki-office sa opisina ng gobyerno ng walang bayad. Ano po? So, halimbawa, yung munisipyo ng Katanawan, ayan, meron silang empleyado, gusto magtayo ng cooperative, pwede po silang payagan ni Mayor na magtayo ng cooperative. Meron kaming co-op doon na ang co-op naman po nila is mga empleyado ng agri, na mga veterinary ng Batangas City. Ano, may compound po sila doon. Ayan, mayaman ang co-op na ito, OCVAS. Ayan, so kung makakapunta kayo sa pier, yung bago mag-pier. So, sabi nga, libreng mag-opisina ang cooperative doon sa facility ng gobyerno. Ngayon, ang dami na nilang pera, optional fund. So, nakapagpatayo sila ng sarili na ng building sa compound ng agri and veterinary ng Batangas City. So, sarili ng building ng cooperative po yun. Tapos, nagtayo sila ng canteen, tsaka ng grocery store. Pero ang property mo sa LGU? Sa lupa, sa LGU, yung building po. Ano, so yung optional fund, pwede nyo po iyang makaipon at maipambili ng land at ng building, makapagpatayo. Okay? So, liability. Credit to increase the amount of liability and debit to decrease the amount. So, para daw tumaas ang liability, ilalagay nyo daw po siya sa credit. So, pag sinabing liability, ito ay utang ng... Sino may utang pag liability? Cooperative. Utang ng cooperative sa miyembro, sa investors, sa ibang government agency, sa financing institution. Ano po? For example, loans payable. Ano ang utang ng co-op kapag loans payable? Pera. Ano po, pag notes payable ay items, pero nagsulat ng promissory note. Kayo ba, nakatanggap ba kayo ng promissory note? Ano yung establishment na usually natanggap pa ng promissory note? School? Hospital? Yan, very good. Meron tayong cooperative talagang health service. Pag sinabi natin health service, co-op na ospital. Meron po tayo mga 5 health service cooperative. Ayan. Ang taas ng kanilang notes. Dito, sa notes payable, ang utang na dito ay ang may utang dito ay co-op. Ano dun sa notes receivable? Ang taas ng kanilang notes receivable. Ibig sabihin, maraming nako-confine na members na ang utang ay, yun nga, na-confine tapos nagawa po ng promissory note. Ano po? Then, sa notes payable, ang may utang ay co-op at ang utang ay may proof na papel o promissory note. Ano po? Pag accounts payable, ito po ang utang ng co-op dito ay product, goods, yan, so accounts payable. So, si supplier, yung kaninang user ng financial statement, pag nakita niya na maganda ang standing ng cooperative, pwede nila kayong pautangin kahit 10 kaba na bigas, payable in, for example, 3 months. Ano po? Okay. We also have savings deposit. Pag sinabi natin savings deposit, ay parang sa bangko. Yung ipuproof ng passbook na in order ni unit. Ano po, pag savings deposit, di ba sa bangko, pag nag-deposit kayo ngayon, kailangan nyo na siya sa Lunes, pwede ba? Pwede withdrawin? Pwede. Ano sa bangko natin? Sa cooperative, ganun din po. Sa savings deposit. Kung halimbawa, may members sa inyo na nag-deposit ngayon. Ngayon ay Tuesday. Ano ang ngayon? Tuesday.
Okay po. And then, kailangan na niya sa Friday, pwede na po niya ma-withdraw yan. Anytime, withdrawable. Po? Hindi ma'am, ito ay savings deposit na. Ano po? So yan. Ano pa ba sa savings deposit? Ngayon, ang ano natin, kailangan na ang cooperative, kapag ka nag-offer po siya ng savings and time deposit, ay may sapat na pondo o pera ang cooperative. Paano pag sinabi na ni Miss Eliza ng sapat na pondo? Kung lahat kayo ay miyembro ng cooperative at lahat kayo ay may tigi-tigi isang libong piso, kayo ay 60. Dapat ay meron ng cooperative na 60,000 na pondo sa inyong cooperative. May nakaantabay na 60,000. Kasi anytime, ito ay withdrawable. Marami kaming naririnig o nababalita na reklamo na savings deposit pa lang hindi na o wala ng pondo ang co-op. Ibig sabihin, kung mag-withdraw man ng share capital, lalong wala na rin ibabalik na share capital ang cooperative. Okay, another sa savings deposit, nag-o-offer ang mga cooperative ng savings deposit pero may karagdagang interest. Okay? So, interest. Sa part ng member, ito ay dagdag sa kanilang savings deposit o income nila. Kung may ilang percent ang interest nila per month, for example. Sa part ng cooperative, sa part ng co-op? Kung sa member ito ay dagdag sa kanilang savings deposit, sa part ng cooperative ay expense. Okay. So, kapag kayo ay may savings deposit at may expense po kayo, bawas ito sa inyong kita. Kaya naman yung ibang cooperative ay hindi na nag-o-offer ng savings deposit kasi maglalagay lang din naman ng expense ay dagdag pa yan, bawas pa yan sa ating kita. At saka dagdag computation pa yan, ma'am. Dagdag trabaho pa yan. Kasi pag nagkamali, ang naipost sa ledger ay 200. Ang nakalagay lang dapat na expense sa interest ng member ay 2 pesos. Ina-withdraw. Lugi na agad ang co-op ng 198. Ano po? Ayan. Pero may nabalitaan akong isang cooperative. Ayan. Savings deposit, nagpaalam sila sa member, sa GA. Na ang sabi, mga kasama, gusto nyo ba mag-o-offer ang cooperative ng savings deposit, walang interest, para bang ipon challenge. So every December, yung nakokolekta daw po nilang savings deposit, ibabalik po sa member sa Pasko. Parang additional pondo po ng ating mga member. Umayag naman ang member. Parang may paikutin siya. Opo. Para naman, kasi po, sa cooperative, there is no partial withdrawal of Share capital. share capital. Ibig sabihin? Kung meron akong 20,000 na share capital sa cooperative, mawi-withdraw ko lang po iyon kapag ka po ako ay nag-resign o nag-withdraw na sa aking cooperative. Bawal po iyong bawasan. For example, meron akong di nabayaran na payment na 5,000, bawal po iyong i-withdraw. O ibawas. So, yun po ang nagiging iniisip ng ibang cooperative, kaya din naman sila ay nagpapa-ipon challenge at nag-o-offer ng savings deposit sa kanilang mga cooperative para pagdating ng panahon ay mangailangan ng ating mga miyembro ng pera, ay may ibabalik po sila. Ma'am, ipon deposit hindi considered na savings deposit yun. Consider po as savings. Yun nga lang sir, nagpaalam nga daw po si co-op na ito sa kanilang mga member na mag-o-offer na savings deposit, walang interest. At pumayag naman ang member kasi sila, parang ipon challenge. Hindi po, parang hulog-hulog tayo and then sa December, pupunin natin yung lahat. Ipunan. So, sabi ko nga sa inyo, depende po yan sa member nyo kung papayag o hindi. Pero walang certain amount na kung magkano. Wala naman po. Basta kung magkano kaya. Ipon challenge lang po. Kayo 3,000, aray 500, hindi ibabalik natin. And then sa January, kung gusto pa ulit
mag-ipon challenge, tinutuloy daw po nila. Kung sino po ayaw nung sumali ng iba, hindi, wala silang ipon challenge. Ano po? So, yan. Sa time deposit naman ay may specific period kung kailan i-withdraw. At dito po sa time deposit, mas malaki ng konti yung interest kesa sa savings deposit. So, pwede kayong magka-policy na, for example, within 3 months, pag withdraw niya, ang policy nyo, maturity 3 months. Pero pag withdraw before 3 months, magkakaroon kayo ng penalty. For example, dun sa member na nag-withdraw. Ano po? Interest on share capital, ito yung sasabi nga natin na balik kung gaano kadami ang member na may pinakamataas na share, siya ang may pinakamadaming marireceive na interest on share capital. Kahit ang miyembro na ito ay hindi nag-deposit within the year, pero meron pa siyang amount in the beginning, kasama po siya sa computation. Sa patronage share fund, kung sino lang po ang miyembro na nag-deposit from January to December o nakolektahan o nabumili sa cooperative, siya lang po ang may marireceive na patronage share fund. Sa SSS, PhilHealth and Home Development Mutual Fund Payable, may mga cooperative na may empleyado. So si empleyado, sa harap na umabsent sila at maghulog sa SSS, sa Pag-ibig at sa PhilHealth, sila po ay magpapabawas na sa kanilang cooperative na employer ng kanilang hulog sa SSS, PhilHealth at sa Pag-ibig. So si cooperative, sila na lang ang magbabayad sa bangko. So sa part ng SSS, sa Pag-ibig at sa PhilHealth, bawas pila ba? Or bawas transaction na. So, Hassle-free. opo. So ito po yung employees contribution ng ating mga member. Pero take note, ang mga cooperative na may empleyado tapos nagpapabawas ng employee share, kasi kailangan on time naman silang magre-remit sa SSS, sa PhilHealth at sa Pag-ibig. Kasi kung hindi, sila ay mapepenalize. Lalo na kung ang pinabawas ng empleyado ay loans, tapos hindi ni-remit ng employer co-op on time, magkakaroon ng penalty. Okay? Members' equity is credit to increase the capital amount and debit to decrease its amount. So example is paid up capital. Common. Ito ay para sa ating mga regular members. Meron ba kayong mga associate? Wala. So, focus kayo. Paid up capital common. Donations and grants, dito po ang ating mga donasyon na nare-receive. It's either cash or mga machineries and equipment. Reserve fund, ito yung special na mga pondo na meron ang cooperative. Reserve fund ay ito yung parang sasalo kapag nalugi ang cooperative. Halimbawa, ang co-op nyo ay may tatlong negosyo. Xeroxan, pautang, at consumer store. Pag nalugi ang Xeroxan, hindi agad siya i-charge sa reserve fund. I-charge siya sa reserve fund pag yung tatlo ay nalugi. Next is we have Community Development Fund. Alam niyo ba ang Community Development Fund? Diba sa private merong CSR? Yung Corporate Social Responsibility? Naririnig niyo po yun. Ginagamit po yun ng mga private company pagpababawas ng tax. So, pagbawas ng net income. Sa cooperative, may tinalaga na ang batas na Community Development Fund. Ito naman daw ang pondo na kailangan yung gastusin sa pagtulong sa community. Okay? So, merong so for sure wala pa kayo kasi net loss. Pero kung makaka-attend po kayo sa mga seminar na mga matatagal ng cooperative, napakagaganda po ng kanilang mga CDF or social services na activities. For example, yung co-op namin ni Ma'am Joanne,
Yearly, nag-aalat po kami ng 5,000 para sa mga mangyan community. Ano po? Kasi po ang aming cooperative, may mga kasamahan po kami sa Romblon or sa Mimaropa. Ano yung mga CDA Mimaropa? May mga endangered. Member din po ng co-op namin. Ano po, so may isa kami dong member na ang advocacy po niya is matulungan ang mga mangyan community. So nagsusolicit siya lagi ng 5,000 para mabigyan ng resibo, mabigyan ng tsinelas ang mga batang nasa community po iyon. Ano po? Last time din, nagbigay din kami ng solar lights. Ano, parang sa ibang Romblon naman, may indigenous people po doon. Ayan, solar lights, yung sobra daw tuwa, tuwan-tuwa daw yung community nung nabigyan ng mga solar lights. Binili lang po sa Shopee. Di ba po, ang titibay din naman po ng mga solar lights na yun. So, ang tuwan-tuwa daw po at pinapahatid po yung pasasalamat ng community sa aming cooperative. Ano pa bang mga example? Food feeding. Yan. Kaya lang kapag food feeding ay ingat po tayo saan? Food poisoning. Lalo na at mga estudyante ang ating mga bata ang ating. Sa halip na makatulong pa tayo pa ay mag-prosesyo. So, ingat-ingat po kung kayo ang magluluto po. Ano? So, sa Batangas, meron po tayo doon dairy cooperative, mga gatas naman po. So, nag-partner po sila sa DepEd para po sa kanilang CDF na magbibigay po ng mga gatas sa mga malnourished na bata. Ano po bang mga naririnig po CDF? Yun, pagdodonate sa mga pari na retired. Ano pa ba? School supplies, mga brigada, mga linis ng mga river, meron ng mga libreng gupit, siyempre sa mga hindi nila members, meron din pong libreng mga blood camp, yan. Nakipag-coordinate sila sa isang laboratory, clinic, and then may libreng blood camp po yung mga taga-community. So, akala nyo ay mga simpleng activities, pero ang laki ng impact sa community. Yung iba naman po, for example, ay naghahati-hati, nag-share para naman po magkaroon ng malaking program or malaking activity. So, ang tig ko konti, pag pinagsama-sama, nadami ang impact ko. And then we have Cooperative Education and Training Fund. Ayan. So, merong pondo ang cooperative na CETF na ginagastos naman para sa pagpapatraining ng mga members. Ano po? So, gaya po nito, halimbawa, malaki na ang inyong cooperative. Ano po? Malaki na ang inyong cooperative. And then, yung mga training pong ganun, pwede kayong bigyan ng inyong co-op ng allowance sa pag-attend ng training. Ano ba naman yung 300 na magiging allowance nyo? Ano po? So, dun yun imamay mo sa Cooperative Education and Training Fund. For example, attend kayo ng seminar sa Calamba. Or papa-attend din kayo ng online training ni Ma'am Maraya. So, bibigyan kayo ng cooperative na kaunting pang-merienda habang kayo ay nagte-training. Or for example, pamasahe, doon nyo po i-charge sa training. O for example, bibili kayo ng laptop na para sa training. Magaling na kayo, marunong na kayo mag-training. So, yung value ng laptop nyo, i-charge nyo sa Cooperative Education and Training Fund. Isa lang yung Po. sa De La Paz, doon nila i-charge yung bus ticket. Bus ticket. Sa pagkakan ngayon, kasi CETF. Sa CETF. Paano yung net loss ata? Net loss ba kayo? De La Paz? De La Paz? Kami mamaya Hindi ko net loss kayo. may Income, kumita kayo. So, tignan nyo ang inyong CETF kung may policy, kung may balance pa, sabihin nyo, pwede nyo po doon i-charge. Yun nga lang, dapat may policy kayo. Babalik na naman tayo sa usapang policy. May policy ba kayo na, for example, a-attend ng training within Bondok Peninsula? Ang allowance, 300 per day. Kung ang ay 50 kilometers, ang allowance nyo ay, for example, 1,000. Dapat ay mga ganun. Ang policy, mas maganda, mas maaga,
available na sa inyo. Kasi in the future, ay magagamit nyo. Hindi yung merong a-attend pala kayo ng ganito, wala naman pala kayong policy. And optional fund. Yan nga yung sinasabi namin sa inyo na pondo na maaari yung gamitin para makapagpatayo ng building, makabili ng lupa, at sa mga benefit ng inyong mga miyembro. Ano po? Merong cooperative na dito nila charge insurance ng kanilang mga members. So, ini-insure nila ang mga members nila for, parang konti lang yung value pero 50,000 yung makukuha ng members nila. Huwag naman sana kung mawala po yung member. PCIC. So, pwede nyo po yun i-charge sa optional fund. So, sa halip na bigyan nyo sila ng 50 pesos kada Pasko, what if, po nyo siya, i-insure? Hindi malaki ang impact po kung sana silang ayan. Revenue is credit to increase the revenue account and debit to decrease the amount. So, ano examples ng revenue? Interest income from loan. So, pag ang cooperative ay nagpapautang, yung value ng interest income o yung natatanggap o binabayad na interest income ng member na natatanggap ng cooperative ay considered po yun as kita ng cooperative. So, in the computation of patronage fund, sinasaka po natin ang interest income from loans, service charge, filing fees sa pagpo-compute ng patronage fund. So, sa sales, ayan, kung sinong member, ang sales ay kita ng co-op. So, sa patronage fund, kung sinong member ay may pinakamalaking sales, o binili sa cooperative, siya ang may pinakamalaking matatanggap na patronage fund. So, revenue services naman po ang ibinebenta ng cooperative. Membership fee. Kayo, magkano ang inyong membership fee? 200. 200. So, mababa lang. So, yun, iisipin nyo din yan. Yan pong membership fee ay nasa inyong bylaws. Baka naman ang nasa bylaws ay 500. Ang singin nyo ay 200. Ang susundin nyo ay kung ano ang nasa bylaws. So considered na iyan as kita. Revenue, kita na ng inyong cooperative. So for example, ang inyong member ay mag-withdraw, hindi na po niyo ibabalik ang membership fee. And pa sa membership fee? May isa pa ako dito discuss. Sa membership fee, yun nga, hindi ibabalik. Yan. Baka naman kayo ay sobrang taas ng membership fee nyo. Na kaya pala hindi kayo nadadagdagan ng member. Kasi membership fee pa lang ay hindi na-afford ng inyong mga potential members. So titingnan nyo po iyan kung yung mga ganang policy po. Service charge and filing fee, for example, maglo-loan kayo sa inyong cooperative, si bookkeeper o si co-op ay nagcha-charge ng service charge and filing fee. So considered na ito as income ng inyong cooperative. And fines, penalties, and surcharges, for example, ay may member na hindi makabayad ng loan, kukolektahan po natin sila ng fines, penalties, and surcharges. Pero hindi na po ito makakasama sa basis ng computation ng patronage per fund. Kasi baka masasanay po sila at parang hindi tama na isama to sa fines and penalties and surcharges. So sa expenses, ang mga sample ang natin, debit to increase the expense account and credit to decrease the amount. Mga example na expense ng co-op? First is we have power, light, and water. Ayan, dito ba sa bond pen, ang provider ng kuryente? Iselco. Selco. Yan, sa amin Batelec. Sa Batangas. So, ma'am? Ikaw, sinisingil mo ang box sa kuryente? Hindi na, kahit ni ma'am.
Ayan. Kayo po, ang ano nyo, co-op nyo, nagbabayad ba ng ano? Kuryente? Nagbabayad mo. May sarili na kasi kami ng nalinya, ano, that building. So, yung bill ng kuryente, i-charge nyo siya sa power, light, and water. So, ito yung natawag natin na sa standard chart of account. So, walang account na Batelec o Celco. Quezon. Electric, total. Okay, yun. So, walang account na Celco. Ano? So, meron tayo power, light, and water. Okay? Repairs and maintenance. For example, ay may nagpagawa ng unload ang co-op na ma'am kasi nasira. So, i-charge natin siya sa repairs and maintenance. Ano po, for example, ay nasira ang laptop ni bookkeeper. Kailangan ipagawa worth 1,000. So, i-charge natin siya sa repair and maintenance. Walang account na computer technician. Saan yung i-charge? Repairs and maintenance. Depreciation expense, yun. So, kapag ka meron ang co-op ng mga machinery, i-charge natin ang depreciation ng equipment at ng machine. So, it's up to the cooperative kung anong useful life at salvage value na ilalagay nyo sa inyong mga equipment and machinery. So, management discretion. Ano po? Next is we have rentals. Dito naman sa rentals, ito na yung upa nyo sa, for example, ay sa office building. Ano po? Rentals. Monthly na. Iba yung kanina na prepaid expenses sa rent na advance payment nyo. Ano? Diba nag-advance kayo? Siyempre maniningil kayo. Sitingilin kayo monthly. So, wala kayong pangalan na landlady masungit, no, sa account sa AFS, kundi rentals. Okay? Next is we have gas, oil, and lubricants. So, yan. So, for example, ang example ko lagi dito yung aming patubig. Dati, ang aming tubero ay naka-bike. Ngayon, meron na kaming multi-cab. Yung co-op namin yung multi-cab na. So, yung co-op namin, gagastos siya sa gas, oil, and lubricant. So, walang account na, for example, ay Caltex o Total. Ano po? So, pag nagpas gasolina ang aming tubero, na-charge naman sa co-op kasi ang pupuntahan niya ay mga miyembro ng co-op ang magpapaayos ng tubo. Ano po? I-charge yung bill sa gas, oil, and lubricants. Sa aming co-op, mataas din ang expense sa gas, oil, and lubricants kasi laging walang power. So, pag walang power, bubuksan ang generator ng patubig. So, ang sabi ng management, kaya daw mataas ang gas, oil, and lubricants expense ay dahil sa gasolina ng generator. SSS, PhilHealth, and Pag-ibig contribution, ito naman po ay ang mga expenses na employer's contribution sa ating mga empleyado. Ano, iba yung kanina na employee share. Ito naman po, employer share. So, pagdagdag ng empleyado, pagdagdag ng pasasahurin, at pagdagdag na bibigyan ng benepisyo. Ano po? Kasi baka madole pa ang inyong po. Professional fee, dito natin sinacharge ang ating mga bayad kanino? Accountant. Okay. Hindi sir, sa mga accountant, sa mga nagnonotaryo. So, professional fee. So, sabi ko nga sa inyo, yung bayad nyo kay SEA, kay CPA, ay walang policy ang CPA kung magkano na accountant. Ang mga taga-bonpen, ang sigilin mo lang ay 3,000. So, hindi. Bahala po silang mag-charge po sa inyo. Ano po? So, professional fee. So, bawal din po kaming magrekomenda. Bibigyan namin kayo ng listahan, kayo ang mamili. Kasi ayaw po namin na kung bawa, magkaroon kayo ng problema yung gawa niya, ang sisingin ay taga-CBA. Next is we have taxes, fees, and charges. So, pag wala kayong
certificate of tax exemption, maaaring ma-penalize o ma-tax ang inyong cooperative. So, taxes, fees, and charges. For example, ang mga business permit, ayan, so pwede nyo po dyan i-charge. O yung bayad sa COC nyo, yearly. Officers, honorarium, and allowances. Ang inyo ba mga officers ay may mga allowances? Wala po. Very good. Talagang kawang gawa. Ano po? Yan, minsan nga, yung mga officer para lang makapag-meeting ay patlak. Magdadala ng isang ensaymada, si manager niya, si director na isang magpapako. Susunod, yung isa naman ng pansit at coke. Alam kung gano'n po, pag bagong simula ang cooperative. Yan nyo, kapag kayo ay maganda-ganda na ang kita, kayo ay sa Jollibee na, makakapag-Jollibee na. Ano po? Sana all. Yan, meetings and conferences. Ano po, ito po ay para sa mga meeting, sabi nga ni Ma'am Eliza, walang account na Jollibee or ano dito. Kundi ang nakalagay ay meetings and conferences. Next is we have communication expense. Ayan. So, anong pwede natin i-charge sa communication and expense? Load. Load. Siyempre, papaloadan natin ang manager, Wi-Fi. ang treasurer, for example, po. Wi-Fi. Wi-Fi. Yan. Pwede natin po i-charge sa communication expenses. Next is we have representation expenses. Sige. Anong pwede i-charge sa representation expenses? Honorarium nino. Sa ano ma'am, sa government mo nagkasa. Ay, government? Huwag na. Hindi, halimbawa, syempre, may pupunta sa atin na bisita. Halimbawa, may mag-i-inspect. Di ba tayo mga Pilipino, tayo naman kahit pa paano ay nabili ng pansit sa nagpapaluto pag may bisita. Pameriendahan nyo naman si Maraya ng pansit. So, i-charge natin siya sa representation expenses. So, walang account na pansit. O karinderya ni bilhin si Maraya ng isang ulam at saka isang kanin. So, charge natin siya sa representation expenses. Next is we have travel and transportation. So, dito naman po, dito natin charge. Halimbawa, may i-reimburse kayong training. Halimbawa, training, pero ubos na ang CETF. Okay. Di ba sabi ko, ang CETF, ang Cooperative Education and Training Fund, ay para sa mga trainings po na a-attendan ng ating mga members. Ngayon, ubos na ang CETF. Nakita ng Board of Directors sa financial statements na ubos na ang ating CETF. So, yung pamasahin nyo, kailangan nyo umatendang training at hindi reimbursable sa CBA, CFIDP, ay travel expense. Ang account nyo ay travel and transportation. So dito nyo po i-charge yung ginawa nyong pamasahin. So, wala pong account na Lucena, Bonpen expense. Anong ilalagay yung expense na account? Travel and transportation. So, yun po ang ibig sabihin ng standard chart of accounts ha. Walang pansit, walang Jollibee, walang Caltex expense. So mamimili po kayo. Isa po yung libro, listahan kung ano ang account na gagamitin. Yun ang madaling salita. Kung anong account ang gagamitin. Ganon din po ang trainings and seminars. Ayan. Pag, alam nyo, pag sobrang marami ng pera ang inyong cooperative, marami ng CETF, pwede po kayong maka-attend sa mga training sa malalayo. For example, magbe-benchmark kayo sa Cagayan de Oro. Yan. So, travel and transportation and training and seminars. Pag hindi na ubos, ay pag-ubos na ang CETF. So, kaya kailangan ay tingnan nyo, available lahat yung AFS kasi doon magde-decide si director kung papasamahin kayo sa training. Doon nyo ma-check kung ubos na ang CETF. Pag dito natin chinarge sa travel and transport, sa trainings and seminar, ito ay expense, ito ay makakabawas sa kita ng cooperative. Ano po? So, rules in debit and credit. So, debit,
Ang normal balance ng asset, expense at losses ay debit. Ano, papicturean po ito. Yan. Ang credit, ang normal balance ng liability, capital, and revenue. So sabi natin, para daw mag-increase ang value ng isang account, ilalagay mo daw siya sa normal balance. At para pababain o babawasan, doon mo siya ilalagay sa opposite side. Ano sa hindi niya normal balance. Okay? Napicture na po lahat or nasulat na po. Kasi po ito ay gagamitin nyo hanggang bukas. Okay? So, okay. Rule of debit and credit. Ang cash on hand, ito ay asset. Tama? Yes, sir. Okay. Ang normal balance ng asset ay debit, credit. Debit. At ang credit ay para bawasan ang value ng cash on hand o ng asset. Ano po? So, 10,000 plus 2,000 ay 12,000. Ay para mabawasan ang 12,000 ay 7,000. Halimbawa, lalagyan natin ng kwento. May pumasok na 10,000 sa kooperatiba. Kaya, ilalagay natin siya sa debit. Ano po? Ngayon, may bagong miyembro nagbigay ng 2,000 sa kooperatiba na share capital. Ilalagay natin yung 2,000 sa debit. Kasi ang normal balance ng asset ay debit. At para madagdagan ang asset, ilalagay mo siya sa debit. Ano po? At dito sa 7,000, for example, ay nagbayad ang kooperatiba ng 7,000 na bayad sa kuryente. Yan, 7,000. So, ilalagay natin siya sa credit para mabawasan ang ating cash on hand. Ano po? So, 10,000 plus 2,000, 12,000. And then, 7,000 ang credit. So, 12,000 minus 7,000 ay 5,000. So, saan natin ilalagay yung 5,000? Debit o credit? Debit. Debit. Bakit? Siya natitirang cash on hand. Kasi, bukod sa mas mataas ang 12 sa 7, ang normal balance ng asset ay 5,000. debit. So, tama. Ano? Okay. So, absorb. Sige nga, absorb ka. At kung may question, hindi tayo uusod sa sunod bago dito. Okay na? Okay. So, for example, ay may nag-withdraw na member. Nagbayad kayo ng 7,000. Nagawa kayo ng voucher. 7,000. Ang issue si treasurer ng check is 7,000. So, yung cash on hand natin, mababawasan ng 7,000 o yung cash in bank natin. 12 minus 7 is equals to 5. So, kung titignan nyo, normal ito kasi ang cash on hand ay asset at ang normal balance ng asset ay debit. Wait. Debit. Accounts payable. Pag sinabi natin accounts payable, sinong may utang? Si Co-op. Anong inutang? Product, goods. Okay. Si liabilities, ano ang normal balance ng liabilities? Anong normal? Debit, credit? Credit. Credit. Ano? Tingnan nyo dun sa araw-araw. At para mabawasan ang liabilities, lalagay natin siya sa debit. So, ang kwento ay si Co-op namili ng 5 kaba ng bigas worth 5,000. Ano po? Ngayon, after 3 months, sabi ni supplier, kailangan mo itong bayaran sa akin. So, after 3 months, nakabayad naman si Co-op ng 5,000. Kaya, nilagay natin ito sa debit para mabawasan yung 5,000. Maalis. Ano po? Ngayon, si Co-op nangutang ulit, pinayagan ulit siya ng supplier na makautang ng 10,000 worth of kaba ng bigas. Ano po? So, 5 plus 10 equals to 15, 5,000
carry forward, and 15 minus 5 is equals to 10,000. Ano po? So, ang normal balance ng liabilities ay 10,000. Credit. 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 Kaya po, bukod sa mas malaki ang 15 sa 5, ay ang 10,000 ay nasa credit. So, normal po. Ano po? Liabilities, ang may utang ay co-op. Pag liabilities, ang normal balance ay credit. Okay, yan na. Nalabas na ata ang mga bits. Okay, share capital. Oh, example. Ang normal balance ng capital ay sa araw. Credit. Ano po? So, para mabawasan ang capital, ilalagay mo siya sa debit. For example, ay may miyembro na si member A ay nagbigay ng capital sa cooperative worth 15,000. Ano po? And then, nagbigay ulit si member A ng 15,000. So 30,000. Ngayon, si member B, na dati ay may 4,000 na capital, ay mag-withdraw na sa co-op. Kaya po ilalagay natin siya sa debit. So 30,000 minus 4,000 ay 26,000. Ano po? So, ang equity ay normal balance po niya ay credit. Ano? Okay ba? O mahirap? Sige ma'am. Bakit man sa credit? Sabi kung yung kabila, kung katulad ay sa share capital yung credit ay may total, yung debit po, automatic po wala kami down total. Para makita mo lang yung ending balance, gagawin na po siya na ang total. Ano po? Pwede po itong dito, maglalagay kayo ng column para bang running balance. Pero dito po sa illustration, pinakita po natin na ang balance ng credit ay 30, ang balance ng debit ay 4. So 30 minus 4 is equals to 26,000. Ano po, para mabawasan ng ating capital, ilalagay po natin siya sa debit. Yes po. Meron pa? Oh. Ayan. Oh, expense. Anong normal balance ng expense? Debit. Ayan. So, para madagdagan ng expense, ilalagay natin siya sa debit. Ano po? So, for example, meron kayong empleyado, ang sahod niya ay 4,000 for the month of January. February, sumahod ulit siya ng 4,000. Noong March, meron po siyang ilang absent, kaya ang sahod niya ay 3,000. So, ang total na salaries expense niya, for example, ito ay as of March 30, 2024 ay 11,000. Ano po? Okay? Gets in there. Sunod muna tayo, bago Revenue, ano ang normal balance? Credit. So para madagdagan ng revenue, ilalagay mo siya sa credit. So 3,000 plus 6,000 is equals to 9,000. Okay? Sige, balik muna tayo sa cash. Sa asset. Sige, tanggalan ko. Okay na kayo dito? Bago tayo Cash on hand, sabi ni Ma'am Eliza, pag cash on hand, ang natin doon ay asset. Ano po, at para madagdagan ng asset, lalagay natin siya sa debit. Kasi ang normal balance ng asset ay debit. At para mabawasan, ilalagay natin siya sa credit. Okay? Mamaya kupit na yan ha. Debit kupit. Accounts payable. Ano ang accounts payable? Sabi ni Ma'am Eliza, ang accounts payable, utang ng co-op. Liability. Ang normal balance ng liability sa araw ay credit. So, para madagdagan ang
liability ilalagay sa credit at para mabawasan ay ilalagay sa debit. Ano po? So, mas mataas ang credit sa debit, so yung balance ay ilalagay sa mas mataas. Ano po? So, tama naman na ang 10,000 na accounts payable ay nasa credit kasi ang normal balance ng liability ay credit. Oh, equity. Ano po? Ang equity o share capital, paid up capital, ang normal balance ay credit, nasa arrow. Ano po? At para madagdagan ng ating mga kapital, ilalagay natin siya sa credit. Ano po? So, para mabawasan, ilalagay natin siya sa debit. So, titignan natin ang balance ng credit at debit, ilalagay natin yung ending balance sa mas mataas. Ano po? So, tama naman. Ang equity ay nasa credit. Yung balance ay 26,000 kasi normal balance ng equity ay credit. So, salaries expense, ito ay gastusin. So, ang normal balance ng expenses sa araw ay debit. So, para madagdagan ang gastusin, ilalagay po natin siya sa debit. Sa revenue, mas mataas, para madagdagan, ilalagay natin siya sa credit. At para madagdagan, ay dadagdagan po natin ang credit. Ano po? So, 9,000. Okay? So, ang asset daw, dito ay pag-aari ng inyong kooperatiba. Ang liabilities ay claims of the creditors o utang ng co-op. At ang equity ay pag-aari ng owner. Ano po? It's been owner ng mga miyembro. Kaya tingnan nyo ang inyong asset. Ang inyong bang mga pera ay pag-aari ng inyong mga miyembro o puros utang nyo sa iba. So, asset is equals to liabilities plus members' equity, donated capital, and statutory fund. So, pag sinabi natin statutory fund, yun ay reserve fund. Ano sunod? CETF. Yung pambili ng land and building. Optional fund. At yung pantulong sa community development. Malay nyo, pag nagkataon, gagawa kayo ng grupo nyo ng CDF dito sa buong Bonpen. Di ba? Magandang activity yun. Tapos invite nyo ng CDA. Kasi di ba ngayon magkakakilala na kayo. So magkakaroon kayo ng mga communications. Ano po? The sequence of activities and steps beginning from the occurrence of the transaction and the preparation of the financial statement. So the time period principle requires that the business should prepare its financial statement on a periodic basis. Ano po? So periodic. Dapat daw at least meron tayong interim financial statements. Ano yung sabihin ng interim? Halimbawa ay as of August 31, 2024. O as of semestral ending June 30, 2024. Ano, para naman pagdating sa December, hindi na tayo magkagulatan na wala na palang pera ang buo. So hanggat maaari, nakikita nyo kung magkano na ang balanse ng inyong mga accounts. Ano po, balanse ng accounts. Magkano na ang nagastos nyo, meetings and conferences. E nasa budget ay 3,000 lang dapat sa isang taon. So, accounting cycle starts from the recording of the transaction and ends in the preparation of the financial statement. So, identify the transaction. Kailangan nyo hawakan ang mga invoice, ang mga receipt, ang mga deposit slip, at ang mga voucher. I-identify nyo kung saan ito i-record. Ito ba ay sa cash receipts journal o sa cash? Anong asawa ng cash receipts? Cash disbursement journal. So, cash receipts journal, lahat ng pumasok na pera, at ang cash disbursement ay lahat ng lumabas. Analysis of a business document. The co-op is mandated to use
serially numbered documents in triplicate o in duplicate. Pag sinabi natin serially, yung sinabi ni Ma'am kanina na sequence. 2021-01001. O kung may gusto pa kayong serial number sa inyong cooperative. Ano po? The bookkeeper analyzes and records the duplicate copies in their respective book of account to be recorded immediately para sa ating small and medium and large cooperative or at least once a week. Ano po? So, 1 week late kayong mga micro cooperative. Journalization is to determine the accounts of what is affected. Ano po? How the accounts are affected. So, mag-example po tayo. So, ang gagawin po natin ay entrada. So, pag sinabi natin entrada, ibibigay nyo sa akin ang debit at ibibigay nyo sa akin ang credit in the form na double entry. So, debit, blank, and credit, blank, and then kung magkano ang amount. Ano, magpa-practice tayo. Ito po. Galing.